Madami nga sa atin dito sa Pilipinas ang nag-aantay na ilabas na ang motor na ito dahil sa talaga namang napakasulit kasi talaga. Pero syempre, hati nga po ang opinion ng mga ating kababayan. Meron ngang mga nagkagusto and meron din na di nagugustuhan ang motor na ito na lumabas dito sa atin. Pero nung lumabas na nga siya ang naked bike na ito, nung hati na nga ang opinion ng mga kababayan natin, naging pabor na nga ang mga nagkagusto sa motor na ito. Bakit kaya nagkaganon? Well, yan ang aalamin natin. Ano nga ba ang motor na ito at saan nga siya nanggaling? Gaano nga ba kasulit ang naked bike na ito at sulit din ba siya sa kanyang presyo? Well, yan ang ating sama-sama nating aalamin dito sa episode natin sa ngayon. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga din po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Assassin 400R. Well, ito nga guys is 100% available na po dito sa Pilipinas. Actually, nagamit at na-review na nga po ito ni Sir Red Sweet Potato. Sana all. Well, ayos lang na di tayo mabigyan ng opportunity na ma-test drive o ma-review in personal. Ang mahalaga guys mabigay ko sa inyo ang information about sa bike na ito. Ang motor nga na ito guys is inilabas po ni Bristol Motorcycle. Well, syempre alam kong sasalungat ka kasi dati nga sa previous vlog ko, binanggit ko doon na si Kolob Motorcycle na nga po mismo ang papasok dito sa Pinas. Pero bakit si Bristol pa din ang nag-dealer? Well, sa part na si Kolob ba ipapasok sa Pinas para i-market ang mga motorcycle nila? Ang sagot po dyan is 100% yes po. Then ang tanong na bakit si Bristol pa rin ang naglabas ng motor na ito dito sa Pinas? Kasi guys, matagal na nga pong nasa Pilipinas ang mga bike na yan. Matagal na kay Bristol. Actually, kasama nga po dyan yung demo unit na si Moxio 500RR na naandito na din sa Pinas. Kaya naging si Bristol Motorcycle nga po ang naglabas dahil sa matagal din na ipaprocess ang mga needs ng bike na ito ng kanyang mga papers. And si Kolob is nitong mga nakaraang buwan lang nag-decide na papasok na din sa Pinas. Kaya kung kay Kolob pa i-register ang mga bike na ito, nako, aabuti na naman tayo ng ilang taon sa pag-aantay. Ang Bristol Assassin 400R nga guys is kargada po ng 371 cubic centimeter engine displacement na lubos nga pong ikinadismaya ng iba nating mga kababayan na nagsasabi na ano ba yan, ginawa na lang sana nilang 400cc para sana pasok sa expressway. Well, don't worry kasi guys, kahit nga po 371 cubic centimeter lang ang kanyang engine displacement, pasok po siya kasi 400cc category bike na nga po, nakaregister siya as 400cc sa kanyang mga documents. Kaya wag po kayong mangangamba na baka mahuli kayo sa expressway. Para sa madaling example, katulad lang po yan ng senaryo ni Duke 390. Ito nga guys is naka dual overhead cam with 8 valves at may sukat nga po na 11.2:1 ang kanyang compression ratio, and ito nga guys is naka liquid cooled engine and fuel injected sa kanyang fuel system. Guys nga pala, si Duke 390 is naka single cylinder lamang. Iba nga po si Assassin 400 kasi ito nga po is naka parallel twin cylinder. Sa kanya nga pong power output, meron nga po siyang maximum power na 38.9
HP at 10,500 RPM at meron naman siyang maximum torque na 28.5 Newton meter of torque at 9,000 RPM. At para nga mabisualize nyo kung gaano kabilis ang naked bike na ito, kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 170 kph. Well, medyo advanced reading nga lang siya guys, pero yan nga po is accurate na 170 kph. Ito nga guys ang nagustuhan ko sa kanya kasi para nga lang ikaw naka 150cc dito dahil sa gaan niya, dahil meron nga lang siyang curb weight na 149 kg and meron po siyang fuel tank capacity na 13 liters and meron po siyang fuel consumption na 26 km per liter. And dahil nga sa naked bike ito na pwede sa mga long ride, meron din po siyang built-in na USB charging port. Pagdating nga guys sa kanyang mga suspension, naka-inverted port nga po ang suspension nito sa harapan and naka-monoshock naman sa likuran. Medyo downside nga lang para sa akin guys, yung kanyang single disc brake sa harapan. Mas okay sana na ginawa na lang nilang dual disc ang braking system nito sa harapan. Gawa sa 400cc na din siya. Pero para sa iba naman is okay lang kasi sa kanyang front brake nga is ginamitan siya ng Nissin front caliper na kinakapitan ng single disc and sa likod is disc brake. And ito nga guys ang maganda sa kanya kasi meron na nga po siyang dual channel ABS, isang safety features na mahalaga lalo na't big displacement ito. May taas nga po na 810mm ang kanyang seat height and may ground clearance na 170mm at may wheelbase siya na 1370mm. Sukat naman ng kanyang mga gulong sa unahan nga is naka 120/70/17 at sa likuran naman is naka 150/60/17 and meron nga po siyang 6-speed gearbox. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at isa nga sa maganda sa kanya is yung kanyang panel gauge kasi naka full digital na nga po ang kanyang panel gauge na ginamitan ng TFT display, kaya makakaasa ka na may magandang panel gauge ito. Pinaka highlights nga po sa bike na ito is yung kanyang single sided swing arm na alam naman natin na kapag naka single sided swing arm ang isang bike, aasahan na medyo may kabigatan talaga sa kanyang weight, pero kay Assassin 400 nga is napanatili nila ang mababa at magaan na weight. Ngayon guys, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ito nga guys is nagkakahalaga ng 268,000 pesos. Well, baka maisip ng iba na ang mahal, pas ako dyan, mag NK 400 na lang ako. Well, syempre sa part ng pagpili guys, respect naman tayo dyan sa inyo. Pero para sa 268,000 pesos na naked bike guys, para sa akin is medyo nga talaga siyang may kataasan. Pero syempre, tignan muna din natin ang bike kung ano ba ang meron sa kanya at kung sulit ba talaga ang presyo na yan. Kasi guys, meron siyang magandang bodyworks. Kasi guys, ang Kolob guys is isa po sa pulido gumawa ng mga motorcycle. May magandang physical appearance, mga features na talagang maaasahan and mga safety features. Then 400cc na siya. Legal na bike para sa expressway, naka TFT display and sa mga upgrades ng technology, naka single sided swing arm and syempre pwede para sa beginner dahil sa gaan ng bike na para ka lang na naka 150cc. Sa ngayon nga guys is available na po ito dito sa Pilipinas. Kay Bristol Motorcycle nga po ito pwedeng ma-avail. Dahan-dahan na nang nilalabas ang mga bike na ating inaabangan at mas maganda lalo kung si Kolob na ang makapagsimula
mag-dealer ng mga bike nila dito sa atin para di na nagtatagal, kung baga direct na. Ganun pa man, sulit na sulit pa din talaga ang naked bike na ito. Pwedeng pwede pang long ride and talagang ma-enjoy mo dahil sa comfortable na body posture. Kaya isa na namang sulit na 400cc legal expressway bike na naman ang lumabas dito sa atin. Walang iba kundi si Bristol Assassin 400R. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede nyo na rin i-share para malaman din ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.